Bago ako magpaligo ng manok ay inilabas ko muna ang scratch pen na pagbibilaran ko sa mga papaliguan kong manok. 2 baldeng tubig ang ginagamit ko sa pagpapaligo ng manok. Yung unang balde ay syampong pang tao ang nilalagay ko. Yung pangalawang balde naman ay syampong pang manok ang nilalagay ko. Pagkalagay ng shampoo, kailangan ko tawin ang tubig para mag-mix ang shampoo sa tubig. Mekos-mekos ba? Pagkatapos ay kinuha ko na sa fly pen ang pulet na papaliguan ko. For shipping ang pulet na ito. Sa unang baldeng may syampong pang tao ko muna binabasa ang manok. Ang purpose ko kaya naglalagay ako ng syampong pang tao ay nalilinis ko na ang katawan ng manok, nagiging mabango pa. Kailangang mabasa ang buong katawan ng manok bago ko siya ilipat doon sa pangalawang balde. Dito naman sa pangalawang balde ay dapat ay matepok ang mga kuto ng manok. Ang ginagawa ko dyan ay hinahagod ko ang mga hibla ng pakpak at buntot ng manok. Sumasama talaga ang mga kuto. Pero itong pinaliguan ko ay mukhang walang kuto at regular na nagpapaligo ng manok ang tao namin sa farm. Sobrang init kasi ngayon dito sa amin. Yung bandang ulo ng manok ay kailangan din nating linisan dahil pag hindi yan nalilinis, lahat ng kuto dyan pumupunta. Kailangan din niyang malinis ng tubig na may shampoo, lalo na yung mga palong dahil minsan mayroon dyang mga balakubak. Ganyan ako magpaligo ng manok. Hindi na yan binabalawan ng tubig after ilublob yan sa tubig na may shampoo. Ibibilad na yan sa araw hanggang matuyo. Pagkatapos ay kinuha ko na ang ARL brood hen namin na kawawalay ko lang sa sisiw. Isasalang ko siya sa aming broodcock na nakatali ngayon sa gitna. Priming ang tawag dyan. Pupurgahin muna pagkatapos papaliguan, tutusukan ng vitamin B complex at ipa-flashing. Papainumin ng antibiotic para hindi magkasakit ang manok after paliguan. Ibibilad na sila sa init hanggang matuyo ang balahibo. Ito na yung pinaliguan ko kanina. Itong RL na right nose. Bago ko yung pakawalan ulit, tusukan ko ng B-complex. Itong pulet naman ay bound to sablayan yan. Five ml na B-complex na ang tinutusok ko sa kanila. Pag nagsusubo ng gamot, kailangan iipit itong balahibo sa pulok para hindi gumalaw yung pulok, para steady. Nasusubukan ng dito ko muna siya ikukulong sa battery cage. So muna siya, bukas ko siya aalpasan. Kinabukasan nga, bago tumuka, ayan, inalpasan ko na ang ARL right nose sweater. Ayaw pang magpababa. Dahil ano pa lang yan, 5 days pa lang nawawalay sa sisiw. Pagka pisa, winalay ko agad. Magpapababa yan ng kusa pag fertile na siya. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye!